Habang nasa biyahe kami ng asawa ko papuntang munisipyo para makipaghiwalay, bigla ko na lang narinig kung ano ang sinasabi ng isip niya. Ang asawa kong laging seryoso at parang yelo sa lamig. Nakatingin sa akin ngayon na parang nandidiri. Pero pagkaraan lang ng isang segundo, isang malambing pero naiiyak na boses ng babae. Ang bigla na lang umalingaw-ngaw sa utak ko. Mahal. Ayoko pang makipaghiwalay eh. Paano kaya kung sabihin kung masama ang pakiramdam ko ngayon? Pwede kayang huwag muna tayong tumuloy. Mahal, parang awa mo na, huwag mo akong iwan. Ang isang babaeng tulad kong maputi, mahaba ang binti, at ang ganda-ganda. Kapag pinakawalan mo, kapag napulot ng iba, siguradong hindi na nila ibabalik sa'yo. Bigla akong napapreno ng malakas. Muntik ko nang mabangga yung sasakyan sa unahan ko. Nag-aalangan akong lumingon kay Gu Chinning. Ang mukha niya, hindi nagbago ang ekspresyon kahit konti. Hindi man lang pumurap ang mga pilik mata niya. Sobrang lamig ng aura niya, parang isang estatwa. Guni-guni ko lang ba yun? Napalunok na lang ako, at sinubukang magsalita. Kapag naghiwalay na tayo, wala naman sigurong magbabago sa'yo, di ba? Lumingon din sa wakas si Gu Chinning mula sa pagkakatingin sa bintana. Tiningnan niya ako ng diretso, at sumagot ng walang kemo emosyon. Wala naman masyado, pero yung boses sa isip niya, parang sumabog na paputok. Sunod-sunod at walang tigil ang ingay sa utak ko. Charot lang. Syempre apektado ako no. Sa mundo namin, may unspoken rule. Walang naghihiwalay, nabibiyuda lang. Kung hihiwalayan talaga ako ng asawa ko, magpapaschedule na lang ako kay San Pedro. Kapag wala ang mahal ko, hindi na ako magiging masaya. Ayokong makipaghiwalay, gusto ko lang namang magpayakap sa asawa ko eh. Sigurado akong hindi ko na to guni-guni. Kitang-kita kong hindi man lang gumalaw ang mga labi niya. Pero rinig na rinig ko ang boses niya na parang isinisigaw mismo sa tainga ko. Parang napansin ni Gu Chinning na may mali sa akin. Bigla siyang lumingon at nagtama ang mga paningin namin. Nagalangan siya ng ilang segundo. Tapos mahinang sinabi, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Pwede bang sa susunod na lang natin pag-usapan yung tungkol sa hiwalayan? Ang galing mo talaga, Gu Chinning. Sabi ko rin sa wakas. Hubby, pumayag ka na please. Umuwi na tayo at huwag na tayong maghiwalay. Paano na lang ako mabubuhay kung wala ang hubby ko ah? Kaya kung magwala, gamulong-gulong, at magpakyot, gagawin ko lahat. Pwedeng palaban, pwedeng malambing. Black stockings, white stockings, o fishnet pa. Kahit ano pang gusto ng hubby ko, isusuot ko. Ang ingay ng mga salitang iyon, parang paputok ang sentido ko. Pero nang makita ko ang pilit niyang pinapakalmang mukha, para akong nakulam at bigla na lang bumigay. Sige, umuwi na muna tayo ngayon. Biglang kuminang ang mga mata ni Gu Chinning. Pero tumango lang siya ng marahan. Kunwari walang paki, tapos sinabing, ikaw ang bahala. Sa biyahe pa uwi, nawala na yung nakakabinging katahimikan sa loob ng kotse. Rinig na rinig ko ang sintonadong kanta sa isip niya. Sunod-sunod na hubby, na sobrang tamis, nakakaumay. Doon ko lang na-realize, parang hindi ko pala talaga kilala ang asawa ko. Sabi ng iba, isa siyang seryoso at supladang professor. Elegante pero mahirap lapitan. Pero sino ba namang mag-aakala na may sirang plaka pala sa utak niya? At isa siyang iyakin na mahilig mag-inarte. Mabilisan lang ang kasal namin noon. Ang usapan, magpapakasal muna bago ay develop ang feelings sa isa't isa. Kaso, pareho kaming busy sa trabaho. Idagdag mo pa yung malamig niyang ugali. Para lang kaming mag-housemate sa iisang bubong. Magkahiwalay pa nga kami ng kwarto eh. Pagdating sa bahay, magkasunod lang kaming pumasok. Nagpalit ng sapatos si Gu Chinning at kalmadong sinabi. Medyo masama pakiramdam ko. Sa kwarto muna ako. Hehe. Kailangan ko nang bumalik sa kwarto para mag-search kung paano lambingin ang hubby ko. Oo nga pala, saan ba nakatago yung mga stockings ko? Kailangan ko yung mahanap. Nakakabwisit naman. Bakit ba kasi type ng asawa ko ang mga babaeng cold at suplada? Kung kaya niyang magustuhan ng isang yelo, bakit hindi niya ako pwedeng magustuhan? Ang dali-dali ko kayang suyuin. At ang lamang-lamang ko pa, magtatampo lang ng 3 segundo. Tapos maya-maya, ako na ulit ang susuyo sa asawa ko. Nakatayo lang ako sa may pintuan na puno ng pagtataka. Sino bang nagsabi sa kanya na type ko ang mga babaeng kasing lamig ng yelo? Imbento lang yun. Kaso, dahil sa sobrang laking kaibahang ito, bigla tuloy akong nagka-interes kay Gu Chinning. Ng isang matinding interes na hindi ko pa nararamdaman kailanman. At ang pinakamahalaga sa lahat, sa tono ng mga naririnig kong nasa isip niya. Parang hindi naman totoo na wala siyang pakialam sa akin. Sa pagitan naming dalawa, mukhang may nakatagong isang napakalaking hindi pagkakaintindihan. Sayang nga lang, kasi sa buong hapon, ni hindi man lang lumabas ng kwarto si Gu Chinning. Dahil masyadong malayo, hindi ko na rin marinig kung ano ang nasa isip niya. May kamiting akong kliyente para mag-dinner mamaya. Mula sa loob, narinig ko ang nakasanayan niyang malamig na sagot. Sige, naiintindihan ko. Hindi na naman kami sabay kakain ng asawa ko. Palagi na lang siyang nakikipagkita sa mga kliyente. Mas maganda ba sa akin yung kliyente niya? Siguro nga, hindi lang talaga ako masyadong understanding. Kaya gusto na akong hiwalayan ng asawa ko, di ba?
Mugto na ang mga mata ko kakaiyak. Kailangan ko na agad tong lagyan ng yelo. Napatigil ako sa paghakbang at nanatiling nakatayo sa tapat ng pinto. Halo-halo ang nararamdaman ng puso ko. Ang pagkakakilala ko kay Gu Qinning ay palaging kalmado at seryoso. Bukod sa imposibleng umiyak, bihira ko rin siyang makitang sumimangot. Sino ba namang mag-aakala? Napatago pala siyang umiiyak dahil lang sa ganitong bagay. Pagkatapos naming pag-usapan ng proyekto ng kliyente, hindi na ako nagtagal at umuwi rin agad ng bahay. Pagkatapos maligo, humiga ako sa kama at tulalang nakatingin sa kisame. Ang gulo-gulo ng isip ko. Itutuloy pa ba talaga namin ang hiwalayan o hindi na? Ayoko pa naman sa lahat yung paligoy-ligoy. Bago kami maghiwalay, kailangan ko muna talagang kausapin ng masinsinan si Gu Qinning. Para malanawan ako kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isip niya. Habang nag-iisip ako, nakarinig ako ng mahinang katok mula sa pinto. Pasok, sabi ko sabay upo at tingin sa gawin ng pinto. Nakatayo sa pintuan si Gu Qinning. Mukhang masama pa rin ang pakiramdam niya. Ang mga mata niyang kadalasan ay masigla at nakangiti, ay malungkot na nakatingin sa ibaba ngayon. At medyo namumula ang gilid ng kanyang mga mata. May kailangan ka ba? Masama pa rin kasi ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong i-check? Mas malambing ang boses niya kaysa sa karaniwan. May halong kabathiya na pilit niyang itinatago. Mahal, huwag mo sana akong tanggihan. May iyak talaga ako. Isang buong gabi kong pinaghandaan to. Ang tagal kong nilakasan ng loob ko bago ako lumapit sa'yo. Hindi naman ako doktor. Kung masama talaga ang pakiramdam mo, dadalhin na lang kita sa ospital para makapagpatingin. Akmang hahakbang na sana ako, nang biglang may maputi at malambot na kamay na pumihil sa balikat ko. Huwag na tayong mag-ospital. Alam ko naman kung anong nangyayari sa akin, kaya lang. Mahal, huwag mo naman akong titigan ng ganyan. Parang sisubog na ang dibdib ko sa sobrang kaba. Bakit ang gwapo-gwapo niya naman ngayon? Mahal, nanlalambot ang buong katawan ko. Pwede mo ba akong masahiin? Biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ng buong kwarto. Ramdam na ramdam ko nga, na bigla ring tumigil ang mismong takbo ng isip niya. Parang tumigil sa pagdalaw ang hangin. Sa sumunod na segundo, biglang namula ng husto ang mukha ni Gu Qinning. Umabot ang pamumula mula sa pisngi hanggang sa kanyang mga tainga. Mariin niyang itinikom ang kanyang mga labi. At wala na siyang nasabing kahit na ano. Ay ikaw, ang sikip ng dibdib ko. Bakit ko ba nasabi ng malakas yung nasa isip ko? Hindi naman talaga yon ang sasabihin ko eh. Gu Qinning, ang tanga-tanga mo talaga. Kaya, gusto mo bang magpaliwanag? Ako. Tapos bigla na lang niyang hinigit ang kamay ko, at idiniini yun sa dibdib niya. Ang sikip lang kasi talaga ng dibdib ko. Himasin mo lang ng konti, magiging okay na to. Sabi nga nila, kung gaano kalakas ang loob mo, ganon din kalaki ang mapapala mo. Nandito na rin lang naman ako. Ano pa bang dapat ikatakot? Habi, bilisan mo ng himasin, huwag ka lang tumunganga dyan. Nakapatong ang kamay ko sa malambot niyang balat. Hindi ko sinasadyang may galaw ito. Sa sumunod na segundo, para bang napaso si Gu Qinning. Namula ng bahagya ang buo niyang balat. Maging ang mga dulo ng daliri niya ay nanginginig. Ang alam ko, pwede kang uminom ng Xiaoyao pills para sa paninikip ng dibdib. Kukuha muna ako para sa'yo. Hindi ko pa man din natatapos ang sasabihin ko. Ay bigla na lang akong idiniin ni Gu Qinning pababa dahil sa reflex niya. Siguro dahil hindi niya nakontrol ng maayos ang lakas niya. Kaya natisod ako, at sabay kaming natamba sa kama. Nakaibabaw siya sa akin, at muntik nang magdikit ang ilong niya sa baba ko. Sa kalagitnaan ng gulo, naramdaman ko ang kamay niyang nakahawak sa abs ko. Shit, 8-pack abs. Ang sarap hawakan. Naging mabuti naman ako buong buhay ko. Masama bang umawak kahit saglit? Hindi naman siguro bawal, di ba? Isa na lang talaga. Tumayo ka muna. Naninikip na rin ang dibdib ko sa pagkakadaigin mo. Talagang sa isip lang malakas ang loob nitong si Gu Qinning. Agad siyang nagkandara pa at nagmamadaling bumangon mula sa kama. Habang pinagmamasdan ng tarantang-taranta niyang hitsura, hindi ko naiwasang umabot para alalayan siya. Sa mismong sandali na dumampi ang mga daliri ko sa kanyang baywang. Biglang nanigas ang buong katawan ni Gu Qinning. Tapos, bigla na lang siyang nanlambot na parang natutunaw. At napasandal ulit sa akin. Sa inaasal mong yan, ang hirap talagang paniwalaan na hindi mo yan sinasadya. Hindi pwedeng basta-basta hinahawakan ang baywang ko. Medyo sensitibo kasi, habang nakatingin sa namumula niyang mga tainga. Hindi ko napigil ang tuksuhin pa sana siya. Pero bago pa man ako makapagsalita, narinig ko na naman ang mga nagkukumangog na boses sa isip niya. Paano to? Anong gagawin ko? Nahawakan ko yung abs niya, ang saya-saya ko. Nakakakiliti nung hinawakan niya yung baywang ko, pero ang sarap sa pakiramdam. Ang ganda talaga ng mga kamay ng asawa ko. Gusto ko pa sanang pahawakan ng mas matagal. Gu Qinning, umayos ka nga. Ang lala na ng kalandian mo. Hay nako, ang imahe niya bilang isang seryoso at malamig na propesora, ay tuluyan na talagang nasira sa paningin ko. Pagkalipas ng 2.5 minuto, magkaharap kaming nakaupo sa sofa. Seryoso pa rin ang mukha ni Gu Qinning. Pilit na pinapanatili ang kanyang malamig na aura, pero hindi pa rin nawawala ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Para siyang isang maliit na kuting na nagmamatapang.
Hindi siya nagsasalita, nakatitig lang sa akin. Mukhang hinihintay niya akong maunang magsalita. Pero ang boses sa isip niya, matagal nang ibinuking ang totoong nararamdaman niya. Bukod sa romansa at paglalambingan, wala na akong ibang gustong pag-usapan kasama ng asawa ko. Nung huling sinabi niyang mag-usap kami, tungkol ba yun sa kung gusto pa niya ako o hindi? Sana nagsuot na lang ako ng mas sexing pantulog, sayang talaga. Nung sinabi kong gusto ko nang makipag-divorce, ang bilis mong pumayag. Akala ko kasi, nararamdaman mo rin na may problema na sa pagsasama natin. Wala naman akong nakikitang problema. Namumuhay naman tayo base sa napagkasunduan natin bago tayo ikasal. Kaya nakakapagtaka kung ano talaga ang rason mo para makipaghiwalay. Sayang nga lang, nasira ng boses sa isip niya ang seryosong usapan. Iba na ba siyang babae sa labas? Sino ba kasing malanding higad ang umaagaw sa asawa ko? Mas maganda sa akin. Mas maganda ang katawan sa akin. Mas mataas ang pinag-aralan sa akin. Mas magaling magpanggap na manhid kaysa sa akin. Kahit na nagpapanggap lang din ako. Pero ang galing ko naman magpanggap. Manahimik ka muna. Sa dami ng sunod-sunod na tanong, parang paputok na ang sentido ko sa sakit. Pagkasabi ko noon, biglang tumahimik ang buong paligid. Ako, hindi na ako nagsalita. Pero sa susunod na segundo, narinig ko na naman ang boses niya sa isip ko. May halong kilig pa nga. Ang sanggit naman ni Hubby. Pero ang gwapo niya pa rin kahit nagsusungit. Hala, bigla ko tuloy siyang gustong luhuran na tawaging master. Paano ba to? Ang pervert mo na, Guchining. Pero parang pwede rin naman yung sinabi ng asawa ko. Medyo hindi ko inasahan ang ganitong trip niya. Sa likod pala ng pagiging malamig at perpektong propesora niya, nagtatago ang ganitong klaseng mga kakaibang pantasya. Walang kinalaman sa kabit ang paghingi ko ng hiwalayan. Bago tayo kinasal, napag-usapan nating maghihiwalay tayo ng maayos kapag wala pa ring nabuong feelings pagkatapos ng ilang taon. Sa sobrang busy natin itong 2 taon, parang naging magka-housemate na lang tayo. Akala ko nagsawa ka na rin sa ganitong klaseng buhay. Tsaka, nabalitaan kong may nagustuhan ka raw na senior noong high school tayo. Nang marinig niya ang salitang senior, biglang gumuho ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Guchining. Ang pamumula na sanay na wala na, ay nagsimula sa leeg at unti-unting gumapang paakyat sa kanyang mga pisngi. Hanggang sa namula na rin pati ang kanyang mga tainga. Habang pinagmamasdan ko ang reaksyon niyang ito, ang kaunting pag-asa na nabuo sa puso ko, ay biglang naglaho ng parang bula. Kahit sino pa ang makakita nito. Kung may ibang laman niyang puso mo, hindi mo na kailangang ipilit na makasama pa ako. Akong si Lisang, hindi ko matatanggap na ang sarili kong asawa ay may tinatagong ibang lalaki sa puso niya. Ibang lalaki. Hala, nagseselo si Hubby. Wala namang ibang lalaki eh. Yung senior na yun, ikaw yun. Ang manhid mo, aaminin ko na lang kaya sa'yo ngayon din. Kaya lang, ang pangit ng itsura ko ngayon eh. Aamin na ba ako ngayon? Sana sinuot ko na lang yung lace na pantulog ko. Nakakainis talaga. Senior, ako to. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Ang bilis ng takbo ng utak ko. 2 taon ng tanda ko kay Guchining. Sa ibang bansa siya nagkolehiyo. Kaya imposibleng naging mag-schoolmate kami noon. Kaya yung tinatawag niyang senior. Baka nung middle school o high school pa yon. Pero habang tinititigan ko ang mukha niya, wala talaga akong maalala. Sigurado ako, noong nag-aaral pa si Guchining. Napakaganda na niya. Imposible namang wala man lang akong maalala. Magsasalita na sana ako para magtanong. Pero biglang tumayo si Guchining. Nung makipaghiwalay ka noon, hindi naman sa wala akong pakialam. Nagka-problema lang talaga sa experiment namin sa school noon. Wala talaga akong oras para asikasuhin yun. Tungkol naman sa senior na yun, matagal nang tapos yun. Masama talaga ang pakiramdam ko ngayon. Tungkol sa paghihiwalay natin, pwede ba tayong humanap ng oras para pag-usapan to ng maayos? Hindi pa ako pwedeng umamin ngayon, nakakahiya. Kailangan kong humanap ng mas romantic na timing para ipaliwanag to sa kanya. Na 3 taon na ang nakakaraan nang makita ko siya sa foundation day nung high school. At doon pa lang, nagustuhan ko na siya. Bakit wala talaga akong maalala? Habang nakikita ko ang kaba sa mga mata niya, mas lalo lang akong naguluhan. Pero alam ko rin na hindi ito ang tamang oras para usisain siya. Kailangan nating 2 ng oras para ayusin ang magulong relasyon na to. Paglipas na lang ng 3 araw. May business trip kasi ako bukas ng 1 araw. Sige, babalik na ako para magpahinga. Good night, good night. Pinagmasdan ko siyang tumalikod at maglakad palayo. Halo-halo ang nararamdaman ko, hanggang sa tuluyang sumara ang pinto ng kwarto niya. Saka lang ako dahan-daang napasandal sa sofa, at napahilot sa aking sentido. Sinong mag-aakala na ang malamig at seryosong babaeng propesor na yon ay isa palang iyakin na mahilig magpalamang. HMPH, hindi na matutuloy ang hiwalayang ito. Mukhang magiging napaka-interesante ng pag-uusap namin makalipas ang 3 araw. May dumaang ngiti sa mga mata ko, habang pinapanood ko siyang kalmadong-kalmado lang sa labas, pero sa loob-loob ay tili pala ng tili itong si Guchining habang dahan-daang naglalakad pabalik sa kwarto niya. Nakatulala lang akong nakasandal sa sofa. Sobrang nakakabaliw ang mga nangyari ngayong araw. Wala nang marinig ko ang mga nasa isip ni Guchining. Pakiramdam ko na nananaginip lang ako.
Kailangan ko na bang magpatingin sa psychiatrist? Totoo ba talaga lahat ng to, o hindi?